James may reaksyon sa pagkawala ni Anthony Davis. Ginawang sentro si LeBron. Stephen Curry nakatanggap ng warning. Sinabing nauuhaw si Edwards sa potential matchup. At may good news ang Warriors sa Game 6. Natalo ang Los Angeles Lakers sa kamay ng Minnesota Timberwolves sa unang round ng playoffs sa loob lamang ng 5 laro. Pumasok ang Lakers sa serye bilang ikatlong seed, habang ang Timberwolves ay halos hindi pa nga nakapasok sa playoffs bilang ika-6 na seed sa Western Conference. Maraming analysts ang nagsabing paborito ang Lakers na manalo sa seryeng ito. Ang ilan pa nga ay nagsabi na muling wawasakin ni Luka Doncic ang Timberwolves tulad ng ginawa niya noong 2023 to 2024 playoffs. Ngunit iba ang naging takbo ng mga pangyayari ngayon. Pinahiya ng Timberwolves sa pangunguna ni Anthony Edwards ang buong team ng Lakers. Kahit pa mayroon silang LeBron James at Luka Doncic at si Reeves bilang pangatlong option, pinatigil ng Timberwolves ang opensa ng Lakers sa pamamagitan ng pag-expose sa kakulangan nila sa sukat at haba sa front court. Bagamat hindi naman pangit ang opensa ng Lakers, napakasama ng kanilang depensa. Pinakahuli sila sa buong liga pagdating sa pagbabantay sa shaded area. Malaki ang naging papel ni head coach JJ Redick sa pagpili ng mga players na sasabak sa playoffs at ang kawalan niya ng tiwala sa kanyang bench players, pati na rin ang pagpipilit niya sa kanyang sistema kahit halatang hindi ito epektibo laban sa Timberwolves ang naging dahilan ng pagkatalo ng Lakers sa serye. Samantala, napilitan si LeBron James na maglaro bilang sentro. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi naging epektibo ang kanyang opensa dahil kailangan niyang maglaro ng matinding depensa sa kabilang dulo ng court sa kabila ng pagiging 40 taong gulang na niya. Tinanong si James kung gaano kabigat ang responsibilidad na gampanan ang posisyong sentro sa serye at nagbigay siya ng nakakatawang sagot. Alam naman ng lahat na kayang maglaro ni James mula position 1 through 5 kapag kinakailangan ng kanyang team. Tamang-tama ang kanyang sukat at pangangatawan para sa anumang posisyon at sa unang round kontra Timberwolves madalas siyang naglaro bilang power forward at center kahit ang natural niyang posisyon ay small forward. Ngunit nang siya ay naging center, kailangan niyang bantayan si Rudy Gobert, isang 4-time Defensive Player of the Year na may taas na 7'1". Dagdag pa rito, 40 anyos na si LeBron, kaya't malinaw na matindi ang naging epekto nito sa kanyang pisikal at mental na estado. Nang tanungin si James kung gaano kabigat ang pagiging sentro sa serye, tumugon siya, "Walang komento. Hindi ako magsasalita tungkol dyan dahil ang tropa kong si AD nagsabi ng kailangan niya tapos nawala siya makalipas lang ang 1 linggo. Kaya wala akong masasabi. Suot ko ang uniforme araw-araw. Binigay ko lahat ng meron ako at yun lang ang mahalaga." Ang pahayag na ito ni James ay matapos ang trade kay Luka Doncic para kay Anthony Davis na nangyari noong Pebrero. Bago pa man ang trade, nakausap ng isang reporter si Davis at inamin niyang ayaw niyang maglaro bilang sentro. Mas gusto niya ang posisyong power forward habang nasa Lakers pa siya. Ngunit sa halip na kumuha ng panibagong sentro, na trade si Davis sa Dallas Mavericks makalipas lang ang 1 linggo. Kaya ganoon na lamang ang biro ni LeBron. Nilaro ng Lakers ang ikalawang kalahati ng season ng walang tunay na sentro, habang paminsan-minsan ay naglalaro si Jackson Hayes sa posisyong iyon. Hindi siya isang starting caliber center. Inaasahang magiging agresibo ang Lakers ngayong off-season at maghahanap ng maasahang sentro na maaaring sandalan ni James at Doncic para sa depensa sa shaded area at maging banta sa alley-oop plays. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, ang star ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards ay tila nag-iipon na ng mga biktima habang siya'y mabilis na umaangat bilang isang NBA superstar. Tinaguri ang Kingslayer matapos pabagsakin si LeBron James at ang Los Angeles Lakers. Siguradong gusto ni Edwards na idagdag pa ang isa pang pangalan sa kanyang listahan. 1 taon na ang nakalipas, pinatalsik niya ang Phoenix Suns na pinangungunahan ni Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Sa sumunod na serye, pinatumba naman ni Edwards ang reigning NBA champion na Denver Nuggets sa kabila ng pagkakaroon ng 3 sunod na MVP awardee na si Nikola Jokic. Nakaganti rin siya kay Luka Doncic na siyang nagtanggal sa Timberwolves sa noong nakaraang taon sa Western Conference Finals sa pamamagitan ng pagtalo kina Doncic at James sa loob lamang ng 5 laro kahit na underdog ang Timberwolves sa serye.
Ngayon, habang hinihintay ng ika-6 na seed na Timberwolves ang makakatapat nila sa second round, naglabas ang sponsor ni Edwards na Adidas ng isang babala kung sino ang maaaring maging susunod na alamat na babagsak. Bilang tugon sa isang Instagram video kung saan ipinagdiriwang ni Edwards ang kanilang panalo kahapon kontra Lakers sa Los Angeles, nagkomento ang Adidas, "AE hungry for some Curry." Isang patama sa future Hall of Famer ng Golden State Warriors na si Stephen Curry. Hawak ngayon ng Warriors ang kalamangan laban sa number 2 seed Houston Rockets bago ang Game 6 bukas ng araw. Kung sino man ang manalo sa seryeng ito, sila ang makakaharap ng Timberwolves sa ikalawang round. Kung Timberwolves laban sa Warriors ang mangyayari, siguradong puno ito ng stars at tensyon. Sina Edwards at Curry na parehong miyembro ng Team USA ay magpapakita ng elite na 3-point shooting. Samantala, ang laban ng Rudy Gobert laban kay Draymond Green ay maaaring maging isa sa pinakamainit sa buong NBA playoffs, lalo na't may kasaysayan na ang dalawa bilang All-NBA defenders. At bagamat karamihan sa mga former teammates ni Jimmy Butler sa Wolves ay wala na sa team, hindi pa rin nalilimutan ng fans ang hindi kanais-nais na pamamaalam ni Butler sa team. Speaking of Warriors, nagkaroon ng pagkakataon si Golden State head coach Steve Kerr na palaruin ang buong bench sa kanilang pagkatalo sa Houston Rockets noong Huwebes. Sa katunayan, pinili ni Kerr na hilahin ang kanyang mga starters sa kalagitnaan pa lang ng ikatlong quarter, kaya nabigyan ng mas mahabang playing time ang mga reserve players sa one-sided na laban. Isang player lang sa roster ng Warriors ang hindi nakapaglaro sa Game 5, ang forward na si Jonathan Kuminga. Naka-street clothes si Kuminga dahil hindi siya pinayagan maglaro dulot ng iniindang sakit. Ngunit may magandang balita para sa Warriors tungkol sa kanyang kalagayan. Naka-recover na si Kuminga mula sa kanyang karamdaman at ngayon ay pinayagan ng maglaro para sa laban bukas. Hindi na siya kasama sa opisyal na injury report ng team, ibig sabihin ay maliban na lang kung may biglang aberya, inaasahang makakalaro siya sa Game 6 sa Chase Center. Tila pabago-bago ang naging papel niya sa serye. Hindi siya ginamit sa unang laban pero nagtala siya ng 11 punto sa Game 2 matapos maglaro ng 26 na minuto mula sa bench. Nagsimula siya sa Game 3 bilang starter dahil sa injury ni Jimmy Butler, ngunit muli siyang even bench sa Game 4. Hindi siya nakalaro sa Game 5 kahapon, ngunit mukhang makakabalik na siya para sa Game 6 bukas. Gayunpaman, kung gagamitin siya ni Kerr ay hindi pa rin tiyak. Sa anumang kaso, malaking bagay para kay Coach Kerr at sa Warriors ang pagkakaroon ng opsyon na ipasok mula sa bench ang isang player na tulad ni Jonathan Kuminga na may average na 15 puntos kada laro. Sa isang mahigpit na serye sa playoffs, mahalaga ang bawat kontribusyon mula sa bench at ang kakayahan ni Kuminga na magbigay ng instant offense ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa takbo ng laro. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?